So, eto nga po mga sangkay, merong breaking news ngayon. Lumabas na po ang pangalan ng uupong speaker. Ito ay kumpirmado na mga sangkay, no? Pag-usapan po natin ito. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, alam niyo na po ang inyong gagawin. Makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito na mga sangkay, breaking news. Ngayon lamang po ito, no? At ayon nga po dito mga sangkay, mukhang sigurado na po itong pangalan na si Boji D. Dahil ayon po sa balita, Isabela Representative Boji D is set to succeed Martin Romualdez as Speaker. Ito na mga sangkay, ha? Legit na po ito. According to a source, Romualdez has already met with party leaders to finalize the decision. Ako mga sangkay, di po ako masyadong di ko po masyadong kilala itong si Representative D. No? Hindi ko alam kung sino ba ito. Ewan ko, kayo, kilala niyo po ito. Basta siya po ay galing po sa Isabela. Isa pong congressman galing po sa Isabela mga sangkay. Pero, siyempre, kahit po, sabi pa nga, kapag ang isang tao, mga sangkay, talagang ayaw sa isang tao, lahat na lamang po na ibabatong kalokohan ay ibabato niya. At kahit mga sangkay, nabigyan na po ng pabor sila, hindi pa rin po sila matutuwa, mga sangkay. Kaya nga po, alam nyo guys, ito yung balita, mga sangkay. Yung mga DDS, sa kabila po ng ginawa ni PBBM, ito hindi po ito biro, mga sangkay, kasi nga po, hindi mangyayari na magkakaroon ng sibakan, no? Kahit po kakampi ni PBBM, hindi po mangyayari ito kung hindi po nakitaan talaga ni PBBM ng mga sabit itong mga taong ito, no? Mga sangkay, ulitin ko lang yung blinag ko. Walang kahit na sinong presidente ang bumangga sa sarili niyang gobyerno. Si BBM lamang po ito. Si former President Rodrigo Duterte, mga sangkay, sinubukan niya po ito. Totoo yun. Sinubukan ni former President Rodrigo Duterte na banggain ang kanyang sariling gobyerno. Pero, hindi po niya nagawa, mga sangkay. Bakit? Matindi po ang babanggain niya. Gobyerno niya yun . Kaya nga sabi ko, mga sangkay, alam nyo, believe din ako kay BBM . Kasi pwede niya po itong itago . Pwede niya pong pagtakpan itong mga ganitong klaseng kalokohan. Nang sa ganun, magmukhang ayos at walang kontrobersiya ang kanyang administrasyon. Pero mga sangkay, mas pinili niya na debaling tamaan ng kanyang administrasyon. Ang mahalaga, mawasak po itong sindikato na nasa loob ng gobyerno. Dahil, alam niyo si former President Rodrigo Duterte, muntik pong subukan. Pero hindi ko alam kung sila kinain ng sistema o talagang natakot lamang po siya. Dahil alam naman po natin kung gaano po kalakas, katindi, mga sangkay itong sinasabing sindikato sa loob po ng gobyerno. Kaya nga, kaisa-isang presidente na nakagawa na banggain ito, si Pangulong Bongbong Marcos lamang. Tandaan po ninyo yan. Kaya nga lang, mga sangkay, syempre, hindi pa rin po masaya ang mga DDS. Yun naman sinasabi ko po sa inyo, mga sangkay, kahit anong gawin ni PBBM, gumawa siya ng maganda, gumawa siya ng magagandang mga bagay, hindi pa rin po matutuwa ang mga DDS. Diba galit na galit po sila kay Martin Romualdez? Ngayon na papalitan na po ito, mga sangkay, andyan na, exit na, kasi nakita po kanina, dala-dala na po yung, yung mga gamit sa opisina ni Martin Romualdez. Palabas na po, mga sangkay. So, imbes na matuwa ang mga DDS, hindi po sila masaya. Diba? Kinain na po sila ng sistema. Ganyan po sila kababaw mag-isip. Ganyan po sila, mga sangkay. Kaya nga, alam nyo, naiisip pa nga po nila na di baling malugmok ang ating bansa, ang importante mawala si PBBM. Diba? Di baling mahal ang mga bilihin. Di baling mahal ang presyo ng bigas kasi napakamura ngayon ng bigas, diba? Di baling mataas ang presyo ng langis. Ang importante, wala na si BBM bilang presidente. Ganyan po sila mag-isip. Sa madaling sabi, mga sangkay, ang iniisip lamang po nila ay ang kanilang mga pansarili, no? Mga sakim,
Maiitim ang budhi. Ay, sorry. Nabanggit ko yun. Eto nga po, itong si Harry Roque. Oh. Sabi ni Harry Roque, wag kami. Hindi kumbinsido si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque na pugante. Sa basbas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., natanggalin bilang House Speaker si Martin Romualdez. Diba? Yun naman sinasabi ko sa inyo mga sangkay. Wala po talaga itong mga ito. Wala po. Kahit anong gawin ng presidente natin. Biruin nyo ito nakakahiya to sa part ni PRRD. Kasi nga po, di pa nga po, astig. Astig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi pong hindi takot sa media, hindi takot sa mga kahit na sino mga mga loko. Pero mga sangkay, nung nabanggit niya po yung rampant na ghost project noong 2020 sa DPWH, wala pong tinanggal ng mga matataas na opisyal. Ultimo yung secretary ng DPWH, guys. Hindi po natanggal. Mga sangkay, si Mark Villar po yun. No investigation. Walang mga pinuntahan ng mga ghost projects. Unlike ngayon, di ba? Kita nyo yung ginagawa ni PBBM? Nag-ikot po siya. Tiningnan po kung may mga ghost projects. May mga nakita. May mga na-witness po tayong lahat. Alam nyo guys, real talk lamang kung sino yung weak leader. Kayo lang sumagot. Sino ang weak leader dito, mga sangkay? Ang taong nagsalita lamang na rampant ang ghost projects sa DPWH o yung taong maliban sa nagsalita tungkol sa rampant na ghost projects sa DPWH, kinalampag pa, kinasuhan pa mga sangkay, nilanta ng mga pangalan mga sangkay. Sino ba talaga ang mas weak? Diba? Di po ba nakakabilib itong ginawa ni BBM? Kasi, alam niyo guys, wala po tayo ngayong kamalay-malay tungkol po sa sistema na yan ng korupsyon kung hindi si BBM ang nagsalita. Kaya kayo mga DDS, isipin nyo na lang to ha. Kung hindi si BBM nagsalita at kung hindi ginawan po ng aksyon ni BBM na ilantad ang mas malawak na impormasyon at mas malalim mga sangkay na investigasyon, guys, sa tingin nyo ba? May malalaman po tayo. So, malamang mawala. Maybe, pwede tayo magsabi na, wala yan, mga korap yan, kinukurap yung mga project. Pero hindi po tulad ngayon, mga sangkay, may mga nakikita po mismo tayo. No? Na mismo ang presidente ng Republika ng Pilipinas ang nagwasak o nagsalita po para ibunyag ang kalokohang yan, mga sangkay. Di ba? Ganun lang kasimple mag-isip. Pero kung ayaw mo mag-isip, malamang sa malamang, isa lang masasabi ko, kinain ka na ng sistema at sinasamba mo na ang politikong sinusuportahan mo. Ako mga sangkay, sa totoo lang, neutral naman ako mga sangkay pagdating po sa mga bagay na ito. Pero ito kasi nakikita po natin na may aksyon po talaga ang presidente ng Republika ng Pilipinas at nakakakilabot ito dahil hindi po basta-basta ang kalaban ni BBM dito. Ang kalaban niya dito, mga higante. Diyos mio, Marimar. Di po ba, mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion? Ito yun mga sangkay. Ipapakita ko lang sa inyo itong sigurado na uupo. Ayan, mga sangkay. Ito siya. Ayan. Ito po si D. Representative D. Mga sangkay, siya po ang uupo bilang bagong speaker ng House of Representatives. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.